Mga tradisyon kaugnay sa mga kababaihan sa Asya. Ang bansang India na matatagpuan sa timog na bahagi ng kontinente ng Asya. Kilala ang India bilang bansa na nagtataglay ng mapambihirang tradisyon sa mundo. Isa na rito ang sistemang dowry. Ang dowry ay ang bigay-kaya na ibinibigay ng pamilya ng babae sa kanyang mapapangasawang lalaki, kung kaya hindi pinapahalaga ng sinaunang lipunan ng India ang mga kababaihan dahil sa ganitong tradisyon. Naniniwala ang maraming pamilya na ang anak na babae ay kabawasan sa kanilang mga kayamanan. Ang sati o sati, kilala rin sa tawag na funeral pyre, na kung saan isinasama ang asawang babae sa pagsunog kapag namatay ang kanyang kabiyak o asawa. Ayon sa ibang teksto, ang ilan sa kanila ay buong puso na sumama sa kanyang asawa, ngunit marami naman sa mga balo ay pinilit ng kanilang tribo bilang bahagi ng tradisyon. Tinatayang ang pinakahuling ritual na sati ay naganap noong 1987. Punta naman tayo sa bansang China na matatagpuan sa silangang bahagi ng Asya. Bahagi sa sinaunang tradisyon ng China ang female infanticide. Ito ay ang pagpatay o pagkitil sa buhay ng mga sanggol na babae. Mailalarawan sa tradisyon na ito na hindi binibigyan ng pansin ang kababaihan sa kanilang lipunan. Bata pa lamang ay pinagkakasundo na ng mga magulang sa mapapangasawa. Hindi rin siya pinag-aaral at walang karapatang magkaroon ng ari-arian. Kapag ang babae ay walang kakayahang magkaanak, maaari siyang i-diborsyo ng kanyang asawa. Isa sa mga tradisyon din sa bansang China ang foot binding, ang gawain ng pagkukulong sa paa ng mga babaeng Chino na kadalasan ginagawa ng mga mapangyarihan at mayayamang pamilya. Ang foot binding ay naging pamantayan ng kagandahan ng isang babae. Ayon naman sa iba, ito ay nagpapakita ng mababang pagtingin sa kababaihan noong unang panahon. Ang mga bansang Japan at Taiwan na matatagpuan sa silangang bahagi ng Asya. Ipinapakita ng mga teksto sa kasaysayan ng mga Hapones at Taiwanese kung paano itrato ng lipunan ang mga kababaihan sa kanilang bansa noong sinaunang panahon. Ang mga kababaihang Hapones at Taiwanese ay sunod-sunuran sa mga lalaki sa kanyang pamilya. Kapag dalaga pa siya ay sunod-sunuran siya sa kanyang ama. Kapag siya ay nakipag-isang dibdib ay sunod-sunuran naman siya sa kanyang asawa at sa kanyang anak na lalaki kapag siya ay piyuda na. Laging nasa hulihan ang babae kapag naglalakad silang mag-asawa. May sukat na 3 talampakan ang layo ng babae sa kanyang asawa kapag naglalakad sila sa pampublikong lugar. Inaasahan din na sila ay may pino at mahinang boses kapag nagsasalita. Namulat din ang mga kababaihan dito na hindi nakakapagdesisyon para sa kanilang mga sarili. Pumunta naman tayo sa bansang Arabia na matatagpuan sa kanlurang Asya. Halos sa lahat ng pamilyang Islam, ang mga kababaihan ay tinatago sa publiko. Hindi sila pinapayagang lumabas ng kanilang mga tahanan. Pinagsusuot ng damit na tumatakip sa buong katawan na tinatawag na purda, lalo na kung siya ay Muslim at nasa mababang posisyon ng lipunan. Samantala, ang mga kalalakihan ay malayang nakikipagkalakalan. Maaari din mag-asawa ang mga kalalakihan ng hanggang 4 na asawa kung kaya niyang tustusan ang mga pangangailangan nito. Ang tawag sa tradisyon nito ay harem. Hindi alintana ang damdamin lalo na ng mga kababaihan. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang mga kalagayang legal ng mga kababaihang Asyano sa kanluran at timog silangang Asya. Tatalakayin din natin ang nilalaman ng Kodigo ni Hammurabi at ng Kodigo ni Manu. Sa Pilipinas, masasabing naging mataas ang pagtingin ng lipunan sa mga kababaihan ng sinaunang panahon. Itinuturing silang kapantay ng mga kalalakihan. Iginagalang, iniingatan at prenoprotektahan ng angkan, mga magulang, kapatid, asawa at mga anak. Mayroon silang karapatan sa mga ari-arian. Maaari din siyang maging pinuno at tagapagmana ng kaharian o barangay. Higit sa lahat, maaari siyang pumili ng kakasamayan sa buhay o asawa.
Sa kodigo naman ni Hammurabi, makikita natin ang hindi patas na pagturing sa mga kababaihan. Makikita natin na ang mga babae ang produkto na binibenta at binibili sa kalakalan. Ipinagkakasundo ang babae sa ibang lalaki kapalit ng pera at dote kahit bata pa ito. Ang babaeng hindi tapat sa kanyang asawa ay paparusahan ng kamatayan. Sa oras na mahuli siya na ipagtalik sa ibang lalaki, pareho silang itapon sa dagat hanggang malunod. Pinapayagan na ibenta ng lalaki ang kanyang asawa at mga anak. Siyempre, mahigpit din na ipinagbabawal ang paglahok ng mga kababaihan sa kalakalan. Ang nilalaman naman ng kodigo ni Manu na ang isang Brahmin o pari sa Hinduismo ay hindi pinapayagang maipagtalik sa mababang uri ng babae sa lipunan dahil sa siya ay mapupunta sa impyerno. Isa pa sa iniutos ni Manu na ipagkakaloob ang dote sa pamilya ng babae at hindi sa kanya. Ang mga ritual na may kaugnayan sa kababaihan ay hindi kinikilala. Ang agwat ng edad ng mag-asawa ay 3 beses ang tanda ng lalaki sa kanyang asawang babae. Isa pang iniutos ng kodigo ay hindi dapat tututol ang ama ng pinagkasundo. Ang anak na babae na ipakasal dahil ito ay isang malaking paglabag na katumbas ay pagpapalaglag ng sanggol. Naway natuto kayo sa ating ginawang talakayan ngayong araw na ito. Inaasahan ko na sa mga susunod na araw, muli niyo akong pakikinggan sa ating talakayan. Hanggang dito na lang, paalam po at salamat.